Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Nang matanggap na nga niya ang sulat na naglalaman ng pagbati at tiket sa awarding ceremonies, sakalang tumago sa buto ni Misty ang pagkapanalo. Agad siyang nagpasukat na mala Filipiniana na ready to wear, saka lumipad patungong Bali, Indonesia para tanggapin ang kanyang premyo sa Broadway Dreams Asia. Pagka-uwi naman niya mula sa Bali, naisali rin siya sa isa pang parangal para sa mga achievers na residente ng bayan sa tabing dagat. Siyempre, nominado siya ni Mayor Isabel Felipe. Sa inspirational speech, nang binati ng alkalde ang lahat ng achievers sa taong iyon, binanggit nito ang pinagmamalaki nitong Broadway Dreams Champion ng taon ay isang Filipino at naninirahan sa bayan nila. Matapos ng awarding ceremony at nagkakatuwaan ng marami sa magarang evening dinner, inalok siya ng directress ng isang pribadong paaralan sa bayan. Nagbigay daw siya ng voice lesson sa mga bata. We're building a children's choir. Nito, bukod sa aming choir master, kailangan namin ng voice coach. Kung maaari sanang makatulong sa amin ng expertise mo? Excited siya sa narinig at gusto ko agad niyang masimula. Nga lang, inaalala ni Misty ang mga naunang commitment. Nag-isip siya, ang hardy niya, ang mga komposisyong may deadline, ang voice lesson ni Kerry, ang day off nila ni Pamela kung saan nagsisimba sila, nagagantsilyo ng mga medyas ng bagong silang na apo nito, at nagluluto ng mga bagong recipe. Ayaw niyang isakripisyong alinman sa mga yon. It's only for 3 hours every week. Sabi ng directress, we need somebody who can check and improve the children's singing ability. We need you. The children need you. I'll check my schedule and make adjustments. Sabi niya, what if I can only came for 2 hours a week? I'll take that, kaysa sa wala. We'd be so honored, Miss Misty. Hindi na nito kailangan sabihin pang kompensasyon. Mayayamang pamilya ang Board of Trustees ng nasabing eskwelahan. With friends like you, and neighbors like you, and productive freelance job, what more do I need? Sabi niya kay Pamela. 5:00 pa lang na madaling araw at katatapos lang ng unang misa. Napagkatuwaan na nilang magsimba ng ganoong kaaga. Tapos dadaanan nilang isang basket na malalaking pandesal na kalalabas lang sa mainit na pugon. At maglalakad sila papunta sa mansyon ni Pamela para magkape o magtsokolate. Depende yun sa ani sa organic farm ni Pamela. Kapag kakawang ani, nagsasangag sila ng buto niyon at pinadadaan sa gilingan sa bayan para gawing tableya. Sa hapagkainan naman, sari-saring usapin ang tinatalakay nila mula politika, edukasyon, arte, kultura at mga recipe. Magkabagay ang opinyon nila sa maraming anggulo, kaya't ang almusal nila ay inaabot hanggang tanghali. Palagi naman ako masaya sa buhay ko, Mi, pero o wala. Pero ngayon lang ako nakadama ng totoong pagiging kontentado. Deklara niya. Nasa veranda sila noon ng mansyon ni Pamela. Tumataas pa lang ang araw at nagpupuyugan sila sa malaking puno ng mangga. Kaya't maghalumigmig ang hangin sa veranda. I could live like this forever. Senyalis yan na handa ka nang lumagay sa tahimik? Sabi ni Pamela. Tiningnan siya nito habang sumisimsim ng mainit at matamis na tsokolate. Ito naman? Natatawa niyang balik. Kunwari ay nagpapalaman siya ng kesong puti sa mainit na pandesal. Pero ang totoo, iniiwasan niya ang mata ng babae. Mapagtanong to,
at hindi niya nakukuhang magsinungaling dito. Maanong lasapin ko munang buhay dalaga? I'm only 31. Safe answer. Saglit niyang hinipo ng daliri ang ibabang labi. Hanggang ngayon ay nalalasap niya ang marahas na halik ni Dominic. Kahit mag-iisang taon nang nakalipas ay nakaukit pa rin yon sa kanyang labi. Kaya naman hindi niya madesisyonan ng inireretong pamangkin ni Pamela. Pagkatapos ng mahabang agahan at kwentuhan, ay pumunta sila sa kusina para subukang gumawa ng peanut butter. Galing pa to ng Bicol, sabi ni Pamela. Hayon, at sinasangag ng kusinera ang pili. Tapos gigilingin natin. Alam mo bang mas mabuti to kaysa sa mani? Subukan mo oh. Kumain siya ng inalok nitong hinog na lakatan na pinahiran ng peanut butter. Busog siya, pero naubos niya yon. Kung hindi lang puno ang tiyan ni Misty, ay nilantakan niya ng isang piling na lakatan ang pinahiran ng makapal na peanut butter. It's so good ano? Ani Pamela. Heto oh, iuwi mo tong isang garapon mamaya para may inspirasyon ka. Alam ko, maghahanda ka pa ng komposisyon mo at saka unang araw mo sa voice coaching sa Montessori School sa bayan. At kinindatan siya nito ng pabiro. PE teacher kasi doon ang inirereto nitong pamangkin. Dahil busog, nagpa siya siyang maglakad pa uwi pero magpaliko-liko ng daan at mamasyal sa tabing dagat. Pauwi sa bahay. Narating ni Misty ang baybayin. Pagkaalis ng sandals, bumuntong hininga siya sabay tapak sa buhangin ng pinainit na mataas na araw. Pakiramdam niya, nasa kanya na ang lahat. Fame, fortune, friends, na naaatim niya sa kanyang munting pamamaraan. Hindi kailangang ipagmalaki sa madla, imbis sikretong kaligayahan niya yon. Isang matagumpay na taon na ang layo niya sa magulong nakaraan. What more could she ask for indeed? Kumanta siya ng isang madamdaming awitin hango sa West Side Story, isa sa paborito niyang Broadway musical, sabay hakbang sa mainit na buhangin. Nakipaghabulan siya sa mabulang alon. Minsan, dadalhin niya sa tabing dagat si Kerry at doon sila mag-e-ensayo. Gusto niyang gayahin ng sinaunang panahon kapag nagvo-voice lesson ang mga Griego. Isang dahilan kung ba't bilhin niyang bahay bakasyunan ay ang tabing dagat at ang buhanginan. Hindi pangkaraniwan ang buhangin yon sa kukulay asukal. Yung sinasabing wash sugar? Naupo si Misty sa nakataob na bangka at ibinaon ang mga paa sa buhangin. Napapikit siya sa sensasyong iyon. Parang kinikiliti ang suwelas ang mga paa niya. Sabi ni Pamela, magaling din daw na exfoliant to. Ilang minuto na ang lumipas, sinilip niya ang kanyang mga paa. Mas luminis ngang tingnan ang mga ito dahil natanggal ang mga dead skin cells. Nahinto siya sa pagkuskus ng paa sa buhanginan na makarinig ng ungol. Sakari niya napansin ng amoy chiko na nagmumula sa ilalim ng bangka. Oops, may tao palang nakaupo sa nakataob na sasakyang pandagat. Lasing na bangkero. Marahil, malamang inubos nitong isang araw na kita para sa bisyo. Naku, kung siyang asawa nitong gago, pagbubungangaan niya to. Ay, sorry ho, naistorbo ko kayo. Aniya, at tumayo siya para lisanin ang lugar. Oh my lord, I can't breathe. Narinig niyang ungol ng lasenggo. Ayan, sige, uminom ka ulit ha? Somebody help me please. Napatigil siya. Bihira ang bangkerong mataas mag-Ingles. Bihira ang bangkerong edukado ang kalidad ng tinig. Bihira ang bangkerong kasing boses ni Dominic. Kinabahan siya. Lumingon si Misty at hayon ng kanyang ex-boss. Si Dominic Aguilar, namumula ang mukha, pinagpapawisan at hirap sa paghinga. Patakbo siyang lumapit sa dalawang mangingisdang nagtatahi ng lambat. Kuya, pwede niyo po ba akong matulungan? May tao po sa tabi ng bangkang yon. Matindi ho yung hangover dinaramdam. Huminto ang dalawa sa ginagawa.
Ibinaba ng isa ang sigarilyo. Ha? Ano? Tanong ng isa. Inulit niyang pakiusap na sana'y alisin sa ilalim ng bangka ang lasing at mapagpapatulong na buhatin ito at ipasok sa bahay niya at nang mabigyang lunas. Mr. ba niyo to? Tanong ng isa. Naku, kung mag-aasawa ko ay yung matinuho, kahit mahirap basta hindi gago. Sabi niya, di pabayaan mo na siya, huwag ka na mag-effort. Sabi na mas matandang lalaki. Pasikretong ngumiti si Misty sa perpektong pagkakasabi nito ng salitang effort. Kakilala ko ho to, sabi niya habang mag-isang tinangkang buhati ng bangkang nakataob. At minsan ay tinulungan ako ng taong to. Naunawaan niya tayo ng dalawa dahil agad na binuhat ang bangka. Binuhat din namang ito si Dominic at sumunod sa kanya. Walang binatbat ang nakalaylay na brasong payat ng lasing na lalaki sa mga braso ng dalawang mangingisdang sanay magpalaot at humatak na mabigat na lambat, umulan man o bumagyo. Dito na lang ho, aniya at tinuro ang sofa. Idineposito ng dalawang mangingisda ang payat na figura sa malambot na upuan. Alam niyang kalahating may mali ito, pero dahil sa hilo, hindi ito makatayo. Maraming salamat ho. At inabot ni Misty sa mga ito ang tig-100 na hindi tinanggap ng dalawa. Uminuman lang ho kayo na kape. Pahabol niya, pero tiningnan lang ng mga ito ang sombrero sa ulo saka umalis na. Ito na nga ba si Dominic Aguilar? Lubog ang pisngi, magulo ang buhok at balbas sarado. Hindi naman amoy chiko, hindi naman lasing. Marahil iminakain tong naging sanhi ng pamumula nito. Sa gilid ng mga mata at pisngi ay may bakas itong luyang natuyo. Hinagod niya ang tingin ng dating gwapong mukha nito. Namamaga ang mga talukap. Nagmisulang slit ang mga mata nito at luha niya. Hindi ito nakakita ng maayos. Pinunasan niya ang gilid ng labi ng lalaki. Pinunas niya ang mga butil ng pawis sa sentido nito. God, I can't take this anymore. Sabi nito sa namamaos na tinig. Naawa na siya. Ano bang kinain mo? Tipong allergy kayo sa kung ano man yun. Yellowfin tuna. Inihaw na tuna. Anito sa hirap na hirap magsalita. Oh, nasabi na lang niya. Narinig na niya sa mga taga-tabing dagat ang kasong ito. Minsan daw, may turistang puti na napadpad doon at napagkatuwa ang mag-ihaw ng yellowfin tuna. Wala pang 1 oras ay namumulat na mamaga ng buong mukha, bibig at dila nito. Nag-text siya sa bahay ni Pamela, sa alinman sa 2 dalagitang tumutulong sa kanya maglinis paminsan-minsan. Emergency. Aniya. Gina? Sigaw niya sa pinto na may marinig na kumakatok. Pasok ka lang. Nakahinga siya. Mabutit mabilis tong nakarating na nag-text siya na emergency to. Bilhan mo ko ng 1 litro ng vanilla ice cream at antihistamine tablets dyan sa drugstore sa bayan. Maraming tanong sa mga mata ng dalagitang working student ni Pamela habang nakatingin sa figurang nakalawit ang paa at braso sa gilid ng sofa. Kaibigan at dating katrabaho ko siya. Nagkaroon ng allergy habang nagbabakasyon. Paliwanag ni Misty sa dalagita. Salamat ha. Ang laking tulong mong dumating ka agad. Misty? Bulong ng lalaking nakahiga sa sofa niya. Take it easy. Eto uminom ka ng gamot. Uminom ka ng tubig. Kailangan mabawi mo ang tubig sa katawan mo. Aniya, at inilapit dito ang bote ng nasabing inumin. Gamitan mo ng straw. Ba't ba kasi hindi ka nag-iingat sa pagkain? Tiningnan niya si Dominic. Malaki ang timbang na nabawas dito. Maayos at malinis ang suot-suot nitong simpleng t-shirt at maong na pantalon. Pero halatang bagsak ang katawan nito. Naawa siya. Pinadaanan niya ang kamay sa buhok nito para ayusin yon. Pumikit ito.
Thank you for doing this. Bulong niya. It's okay. Noong kayo nga ang boss ko, ang laki-laki ng tulong na iginawad niyo sa akin. At least ngayon man lang masuklian ko yon. Kahit sa munting paraan kaya ko. Hayaan mo. Lalagpas na lang ang allergy reaction na to. Uminom ka pa ng tubig para mahugas ang toxins, oh. Sumunod naman to sa kanya. Pagkatapos nitong uminom, ipinilig nito ang ulo. Hudyat na nais nitong magpahinga. Kaya't humanda na rin siyang tumayo. Aalis ako. Ikaw lang ang may iwan dito. Sabi ni Mia, saka pinaandar ang ventilador. May bagong saing ng kanin. Nasa electric pot yun kaya mainit pa. May piniritong tapas sa mesa. Natatakpan lang. Kung gusto mo naman na may inom nasa ref. Ang banyo nasa kaliwa. Please feel at home, okay? Don't worry about me. Sabi na maragsa subalit mahinang tinig. Inabot nito ang kamay niya. Hinawakan na marahan. Salamat, Misty. Nakatulog siyang muli. Alam niya yon. May ikling tulog na sinundan na may ikliring gising. Tila ang bilis niyang mapagod. Tila ang bilis niyang antukin. Nagising siya nang marinig ang bumukas ang pintuan ng bahay at iniluwa niyon si Misty. Dumating na pala to. Ngayon lang niya nakitang nakapalda to ng mahaba. Parati kasi tong nakapantalon kapag pumapasok noon. Nagkunwari siyang natutulog. Pinakiramdaman ni Dominic ang mga tunog na nililikha ng dalaga habang nasa kusina to at nagpapatugtog pa. Classic yon, mga komposisyon ni Mozart. Mabuti naman. Hindi yata siya makatitiis kung magpapatugtog to ng Broadway. Ilang taon niyang araw-araw naririnig ang ganong klase ng musika. Tapos ngayon lang, biglang nakonekta ng utak niya sa di ka nais-nais na sentimiento. He got burned. He wanted to escape that world. Kumalam ang sikmura ng binata nang nanalasa sa kanyang pang-amoy ang kung anong niluluto ni Misty. Ilang araw na ba siyang hindi kumakain? Hihingi ba siya? Nakakahiya. Di bali na lang. Babawiin na lang niya sa pag-inom ng inaalok nitong Gatorade kanina. Dominic? Narinig niyang tawag sa kanya ng dalaga. May mainit na tubig sa shower. Baka gusto mo maligo bago kumain. Can you make it to the bathroom? Kung hindi naman okay lang, aalalayan kita. Naudlot ang dila niya. That sounded inviting all that she was saying. Nang binuksan niya ang mata, naroon ang babae. Inaabot ang kamay niya para tulungan siyang bumangon. Please, wag ka mag-alangan. Bumalik ka na sa normal ang mukha mo. Wala na rin ang pamumula ng mukha, tenga't liig mo. Sabi ni Misty. Naramdaman niyang tiningnan nito ang kamay niya. Medyo nahihiya pa ito, pero hinawakan pa rin si Dominic sa braso para sabihing seryosong imbitasyon nito. Ano pa nga bang magagawa niya? Wala akong t-shirt na ka-size mo, pero mayroon akong bathrobe na pwedeng kumasya. Pinatutuyo ko kasi yung damit mo. Bukas pagising mo, pwede mo na ulit gamitin ng mga yon. Chicken soup to? Anang babaeng medyo nahihiyang sumulyap sa kanya. Paruot pa rito ito habang naghahayin. Siya naman, walang pakaalam kung suot-suot niya ang bathrobe nito. Ang mahalaga, komportable yon, at kahit na bagong laba ay may bahid pa rin yon ng pabango ng dalaga. Mabuti to sa'yo kasi walang laman ng tiyan mo. Pinaupo siya ni Misty sa hapagkainan at dahan-dahang inilatag sa placemat niya ang mangkok na mainit na sabaw. So, hetong kabuuan ng bahay ko. Patuloy na kwento ng dalaga. Maliit lang, niwalang ang silig tulugan. Heto pa oh, gusto mo pa ba ng sabaw? Ngumiti siya ng bahagya. Hindi pa man siya sumasagot, ay inilapit na nito sa mangkok niyang kutsaron na puno ng sabaw. The soup was so good. He could actually eat until he gets sick. Pero dahil nga ilang oras walang laman ng tiyan mo, wag natin bibiglain. I know. Sagot niya. Thanks for this. Wala yon.
Marahil kung may nangangailangan tutulungan mo din. Ganun naman talaga yung buhay. Nang matapos ang hapunan, niyaya siya ni Misty na maglakad-lakad sa labas ng bahay. Sa buhanginan, tumalima naman siya. Hindi tayo lalayo. Pangako nito, lalanghap lang tayo ng sariwang hangin, tapos balik na. Gusto ko makipagpahinga ka ng maayos. Tumingin ito sa kanya. Noong nakita ka namin sa tabi ng bangka, nanggaling ka ba sa beach party? Naligaw ka ba? Tawagan kaya natin yung mga kasama mo, baka hinahanap ka na. Wala, walang naghahanap sa akin. Tahimik niyang sagot. Walang sinagot si Misty. Batid niyang nag-iisip ito. Batid niya, maraming katanungan to katulad niya.